Okay, mga kamatis, mga kaibigan, finally merong apologies ng mga nambabasa sa San Juan. And I find this really interesting kasi gusto kong magbigay ng mga counterpoints dito and hopefully maganda yung magiging sagutan natin. Imagine nyo, nagse-celebrate kayo tapos you being shamed for celebrating. Idol, anuhin lang natin na specify lang natin kung ano yung shame. Ang shame doon yung mga tao na namamasa ng wala sa lugar. Kuha mo? Unang banat pa lang tapos na eh. Hindi naman sineshame yung mga bombero. Hindi. Hindi naman sineshame yung mga na nakikipagbasaan sa kapwa nila nakikipagfiesta. Hindi, di ba? Ano yung exactly kino-call out dito? Yung mga tao na namimerwisyo na gumagawa ng criminal act according to the mayor himself. Oh. Pati yung mayor, sinabihan ng mga tarantado yung mga tao na yon. Sana nanonood ka ng balita. Okay? Alam mo yon, parang ano kasi to napaka-disconnected sa realidad. Kaya bigla akong nakapareact dito. Napakaliit ng San Juan, isang araw lang yan sa buong taon. Okay? It doesn't matter kung isang araw, kung isang oras. Ang sistema kasi diyan, pag nakaabala ka, gets mo? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi nagma-matter kung gaano kahaba ang isang pangyayari. Basta naabala ang isang tao, yun na yun, di ba? Kunyari, na-aksidente ka or merong nagnakaw sa'yo. Hindi ka naman araw-araw nanakawan eh. Pero the fact na naabala ka dun sa nangyari sa'yo is something na kailangan managot yung ibang tao. Kasi may mga tao talaga dito na nagkunyari, yung mga kumuyog doon sa Angkas Rider, may video evidence doon, idol. Ano pa ba, yung mga umakyat sa taxi, sinabi, wag aakyat. Mga umangkas doon sa mga motor, bawal yun. Nasa city ordinance yun. Yung mga nagyugyog, yung mga umalog ng mga kasasakyan, bawal din yun. Disconnected kasi masyado to masyadong idealistic na alam mo yun, hindi pagbigay din na, minsan lang yan. Hindi ba pwedeng maabala ka saglit na isang beses kung isang buong bayan naman ang magdiriwang. Hindi naman yung pagdiriwang ang inaano rito Ang sinasite na mali dito yung mga ginagawang hindi ka aya-aya ng mga kababayan mo. Gaano ka entitled na kailangan buong bayan ng San Juan ang mag-adjust sa'yo? You are entitled to your rights. Okay, no one can infringe your right. Entitled ka talaga. Hanggang ngayon, entitled ka sa rights mo. Okay, it is your constitutional right to express yourself. Okay, and kung ayaw mong gawin ang isang bagay, no one should force you to do so. Kunyari, ayaw mong makipagbasaan, ayaw mong sumali dun sa religious activity na yon. Di ba may religious sa constitution natin, meron tayong religious freedom. Kung ayaw mong gawin yon, hindi ka pwedeng pilitin na gawin yon. Also, entitled ka talaga. Hindi masama yung word na entitled. Yung pag... ang labo kasi nito Ito kasi yung mga, konti lang yung information nila. So, ang ginagawa nila, yun lang yung yun lang yung kanilang pinagdodwelan yan. Bata pa lang ako, tradisyon na yan. Baka nga hindi pa ako buhay, tradisyon na yan. So what? Kung mali ang isang bagay, dapat bang ipagpatuloy? Ano ba yung mali dito? Yung tradisyon o yung ginagawa ng ibang tao? Yung tradisyon, okay lang yan kung may sasagawa ng tama. Okay lang yan kung may sasagawa ng tama. Pero kung nagkakaroon ng mali dun sa tradisyon because of the people doing yung pagsashampoo ba ng mga rider, kasama ba sa tradisyon yun? Di ba hindi? Ano ba yung tradisyon? Magbasaan lang? Di ba yung pagpasok sa bus at saka pagpasok sa jeep, hindi naman tradisyon yun? Hindi naman kasama sa tradisyon yun? Pang-aabala yun? Kasama ba yun sa tradisyon? See? Do their happiness outweigh your convenience? It's not about the happiness of other people. It's about the inconvenience caused by other people joining this event. Yes, kasi una, may choice ka naman kung hindi ka dumaan dyan. Alam mo tol, ruta yan ng mga PUV araw-araw 'Di ba? I mean, hindi naman nila sinarado yung kalsada na yon para mag-celebrate doon yung mga tao. Di nila sinarado, binuksan nila yon. Ibig sabihin,
by our laws, pwede mong daanan 'yon. Public utility, public roads 'yon. Unless merong sasabihin ng mayor na isasarado muna namin 'to para sa event namin. Hindi naman 'yun yung nangyari, 'di ba? Kasi so pwede kang dumaan doon. Ang problema, sinabihan yung mga kababayan mo or yung mga tao doon na ito lang yung pwede nyong gawin. Kaso hindi nila sinunod. Kaya nga tayo may problemang ganito, taon-taon. Okay? End of the day, it's if this ever happens to you, hindi ba pwedeng isipin na lang na inabutan ka ng ulan sa labas? Eto, hindi. Bakit? Kasi yung ulan, hindi mo naman nakokontrol yan. Acts of gods ang tawag dyan. Eto, literal na acts of man. May freedom of will ka or expression ka na or ina-assume na meron kang na kumpleto yung faculty mo para hindi ka mamasa ng tao na hindi naman kasali doon. Napaka-basic nito, idol. Hindi mo nakikita yung point. Sige, mabilis lang to, makakukuha mo lahat. 'Di ba? I mean, hindi mo pwedeng sabihin pagkomparahin 'yon kasi yung ulan acts of gods 'yon. Yung literal na pamamasa ng tao, pambubukas ng mga PUV or yung sinabi na sa'yo na wag mo akong basahin, binasa mo pa rin. These are all acts of man and some of the acts are criminal acts. Kaya nga nagagalit yung mayor nyo. Kaya nga ang tawag niya, mga tarantado. Oh, sino paniniwalaan ko? Ikaw o yung mayor nyo na nagalit na gusto niya mag-file ng kaso yung mga tao, di ba? Or ganyan ka rin ba mag-react kapag nabasa ka ng ulan? Hindi, again, it's two different things. Gusto mo ako, gagawin ko yan sa'yo. May tradition kami rito na kada may mababasa kaming hindi ka aya-aya sa social media na punong-puno ng nakababawan, babasain ko. May tradisyon kami gano'n, religious belief namin yon. Hindi, isang araw ko lang gagawin. Pag nakita kita, babasain kita. Or kada may nababasa ako, babasain kita. Tapos gagamitin ko yung argument mo. Siyempre, hindi, di ba? Same with this. Pag ayaw mong makipagbasaan, dapat pwede. Dapat you can opt to say no. 'Di ba? Pwede naman sila magbasa in a general direction doon na kung may tatamaan, sige. Pero some people are very deliberate in throwing water. Sinabihan na, like si Boy Dila. Sabi kay Boy Dila, wag mo akong basahin. Binasa niya pa rin. Oh, anong sinabi ng doon sa city ordinance? Hindi kayo pwedeng manakot. Hindi kayo pwedeng manakit. Yung pananakit na yon, it could be emotional, it could be physical. Kasi may emotional distress. Ano ba yan? May psychological stress. Yung ganon, kasi papunta siya sa meeting. May meeting daw, oh. Tapos binasa pa rin. Nakiusap, tol, may meeting ako. Tapos binasa pa rin. These are facts, okay? Hindi ito feelings mo. We don't care about your feelings, kung happy ka or hindi. Kasi hindi alam mo yon, or ganyan ka. If yes, kailangan magbago, tama ba? Yes, kailangan mong magbago. One thing, I prayed both these guys right in there. Oh, di ba? One last thing, I pray that both these guys right here have the emotional to handle the publicity they're getting right now. O yan, wag mong sabihan si Kuya. Si Kuya kasi, ang kailangan niya gawin is umakyat sa mayor's office tas mag-file ng case. That is what he needs to do. Pero etong bata mo, si Boy Dila, this guy needs to be filed cases on. Kasi unang-una, ang laki ng perwisyong nagawa niya dun sa tao. Meron siyang na-offend. Meron siyang na-stress doon. Tapos ngayon, ang ginagawa niya, iniinis niya pa yung internet. Dahil doon sa mga kagagawan niya. Tapos yung iba pa, na mga umakyat ng jeep, yung mga umakyat ng taxi. Kasi if a tradition is causing harm to people, dapat hindi na gawin yan. The tradition may be okay lang, hindi masama yung tradition, pero if that is if that will induce people to do bad things, then that is not the right tradition. We should stop that tradition. Hindi na okay yan. Alam mo yon? Ang masusunod dito, yung peace and order lagi. You can do your religious activity, you can do whatever you want, as long as it is as long as you are not infringing on other people's right. Anong mahirap intindihin doon, idol?
Kasi ano, kailangan happy lahat. Hindi puwedeng gano'n kung may ibang taong nagsa-suffer sa kaligayahan mo. When in fact, puwede naman gawin ng tama 'yan. Best example, paulit-ulit, Hydro Manila. Puwede naman do'n sa isang area na 'yon, do'n kayo magbasaan, na walang madadamay na sibilyan na ayaw sumali do'n. Ay naku, minsan yung common sense 'di na talaga common, eh. Gaya mga lods.